Hebrews chapter 10, verse 10. At sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. Ito po yung pag-aaralan natin ngayong gabi sa pagpapatuloy ng mga salita ng Diyos, sa pagpapatuloy ng ating mga tema ng January, which is Grow, Gather, and Go, na binigay sa atin ng ating puting pastor na ating sundin. Kaya ngayong gabi kapatid, ihahanap ko lahat na samahan ako sa isang maikling panalangin sa ating Diyos ngayong gabi na ito. Ama, maraming salamat sa dakilang biyaya na pinagkulob sa amin. Maraming salamat po Diyos na kami ay iyong idinako ngayong gabi na ito sa bayan panambahan upang ikaw ay mapuri, masamba, maluwalhati sa aming buhay. Maraming salamat o Diyos, bagamat hindi kami karapat-dapat, kami iyong pinili sa isa. Bagamat mahal na Panginoon kami makasalanan, kami iyong nilinis. Bagamat mahal na Panginoon kami mga basahan sa iyong harapan, iyong ibinigay iyong buhay para sa amin, upang kami magkaroon ng kaligtasan. At tutaya mo buhay na iyong pasasalamatan sa iyo o Diyos, at pagpupurihan ka namin sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita ngayong gabi na ito. Dalangin po namin ang Diyos na linisin niyo po kami mga puso at kaluluwa, upang ko na lang po kami pag-aralan ito'y tumibay, ito'y tumanib sa bawat isa na narito. Ganun din mahal na Panginoon sa mga hindi pa po nakakakilala sa iyo. Nawa kayo ay magbuhay sa mga patay o Diyos, sa pamamagitan ng mga banal ng iyong banal na Espiritu. Sila mahal na Panginoon ay magkaroon ng buhay upang maintindihan nila ang iyong mga salita at ang iyong ebanghelyo na siya nakakapagligtas sa mga makasalanan. Ganun din mahal na Panginoon sa iyong dakilang pangalan naming sinasaway lahat ng mga demonyong hadlang ngayong gabi na ito. Cast out in the name of Jesus, we pray. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating puting pastor, sa mga manggagawa, sa mga kapatid kay Kristo, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Marami tayo ngayong Wednesday. Papasalamat ako sa Diyos, bagamat tayo pagod sa trabaho, meron tayong kanya-kanyang mga lakad. Tayong lahat kapatid ay mayroong mga iba't ibang mga tungkulin na kailangan kampanan sapagkat ngayon ay Miyerkules. Talag naman natin na kapag Miyerkules maraming ginagawa dahil meron po tayong mga kanya-kanyang mga trabaho. Pero inudyakan pa rin tayo ng Espiritu ng Diyos na pumunta dito upang siya'y mapuri, upang siya'y masamba, maluwalhati sa ating buhay sapagkat dinanais ng Diyos na gawin natin ito at ginagawa natin para maipakita natin na ating mahal ang Panginoon na siyang nagligtas sa bawat isa sa atin. Naniniwala po ba tayo na niligtas tayo ng Panginoon? Naniniwala po ba tayo na ang Panginoong Hesukristo ang siyang nagbigay ng buhay para sa atin bilang kabayaran ng ating mga kasalanan upang tayo ay malinis sa harapan ng isang banal na Diyos? Magsabing amen. Ibig sabihin kapatid, ang kabanalan natin ay hindi nanggagaling sa ating sarili, ni sa ating moralidad, ni sa ating mga gawa, ni sa ating pagkatao, kung sino ka man, kundi galing sa Panginoon na siyang ating pinaniniwalaan at pinagkakatiwalaan sa ating buhay. Walang iba kundi ating mahal na Panginoon Jesus. Sabing amen. Kung ngayon kapatid, ang ating kabanalan sa harapan ng banal na Diyos ay biyaya na nagmumula sa Kanya. No? Sapagkat kung hindi niya ibinigay ang kanyang buktong na anak sa atin, ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, wala po tayong kaligtasan. Kaya ngayong gabi na ito kapatid, sa pagpapatuloy na ating tema, which is Grow, Gather, and Go, tayo ay mag-focus sa gather kapatid. Tapos na po tayo sa grow. Ngayon, we will focus on gather. Ang gather kapatid sa Tagalog ay pagtitipon. Okay? Or fellowship sa Ingles. No? Ang gather kapatid, ang sinasabi dito sa Biblia na kung tayo ay nananampalataya kay Kristo at nasa isang komunidad tayo, tulad ng mga unang mga Kristiyano na nasa isang komunidad at malapit lang tayo sa isa't isa, marapat lamang na tayo ay magpalakasan sa isa't isa. Ano ibig sabihin nun? Paano mo papalakasin ang iyong kapatid? Dapat tayo ay nagkakaroon ng pagtitipon-tipon. Tayo nagkikita-kita. Tayo ay nag-uusap, ating pinag-aaralan ng mga salita ng Diyos, ating binibigyan ng testimonya yung ating mga ibang kapatid ko, yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin.
At itong bagay nito ay mahalaga, sabi nga ni Pastor, sapagkat dito napapalakas tayo bilang mga sumasampalataya kay Kristo. At kinuha niya yung kapatid na yun, yung verse na yun sa Hebrews chapter 10, na siyang pinaka-verse natin doon sa grow, gather, and go. Kaya yung gabi kapatid, marapatin nyo ang iyong kapatid na mag-exposition tayo sa Hebrews chapter 10. At sabihin nun, mag-focus tayo sa Hebrews chapter 10. At bakit ito nasabi ng author ng Hebrews na kailangan nagtitipon-tipon tayo para sa pagpapalakasan natin sa isa't isa. Ano ba yung konteksto niyon? Upang mas lalo nating maintindihan ang ating tema at ating pinag-aaralan. Ito yung pinapagatan ko, once and for all sacrifice. No? Ang minsanang pagbibigay ng buhay para sa lahat. Minsanan, once and for all, para sa lahat na sakripisyo. At ito kapatid ay binigyan ng importansya, binigyan ng puwang ng manunulat ng Hebreo sa Kapitulo 10 at ang ating pag-aralan ay versikulo 1 hanggang 25. No? So mahaba-haba ito kapatid. At parapatin nyo, pagpasensya nyo na po pala kung medyo inuubo ako. At parapatin ninyo ng iyong kapatid, bibigyan ko kayo ng konting konteksto ng ating pag-aaralan upang mas lalo nating maintindihan. Sa Hebrews chapter 10 verse 10, binasa ko kanina, at sa pamamagitan ng kalooban niya, sinasabi ito, ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan, ibig sabihin pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon na si Jesucristo, ng minsanan. At itong minsanang pag-aalay na ito, ang pagkaka-epektibo nito ay para sa magpakailanman. Ibig sabihin, ang minsanang pag-aalay ng buhay ng Panginoon sa Kristo, ito ay epektibo magpakailanman para sa lahat ng mga tao. At itong bagay ito kapatid, ang pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. Hayaan niyo po na basahin natin sa Hebrews chapter 10 verse 1 to 8. Yamang ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating, at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Ang sinasabi ito ng manulat ng Hebreo na ang kautusan, again, ang kautusan kapatid, ang sinasabi dito, ang kautusan na sinasabi dito kapatid ay ang batas ng Diyos na naibigay sa lahat ng mga Hudyo. Ano kasi yung sinabi natin before? Ang manunulat ng Hebreo, ang aklat ng Hebreo ay naka-address sa kaninong mga lahi, mga Hudyo, mga Israelita. Ang mga Israelita, ang mga Hudyo kapatid, ay ang mga Hebreo. No? So ang manunulat ng Hebreo ay sinasabi sa mga Hudyo na ito na nalalaman ninyo na ang kautusan o yung batas ng Diyos sa pamamagitan ni Moises o tinatawag natin Mosaic Law. Itong mga batas na ito hanggang sa mga propeta, which is, ang tawag dyan is the Law and the Prophets or yung Old Testament. Kasi sabi dito, yamang ang kautusan ay anino lamang na mga mabubuting bagay na darating. Ibig sabihin, ang kautusan na naibigay sa atin, kapatid, ay hindi ito ang makakapagligtas ng tao. Kaya may kita ba dito? At hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Kailanman ay hindi dito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng gayunding mga alay na laging inihahandog taon-taon. Ano yung sinasabi dito? Babalik tayo sa Leviticus. Sa Leviticus kapatid, ng panahon ni Moises na bigay ng kautusan ng Diyos na sa tuwing nagkakasala ang mga Israelita, mayroong isang pinakapunong pari, isang pare na mag-aalay siya ng buhay ng isang hayop, usually mga toro, usa, o kambing, or tupa, or kordero na kanilang iaalay sa tabernakulo ng Diyos
na kanilang papatayin at susunugin, at ang kanyang dugo, ang dugo ng hayop na iyon, ang wiwisik. Ang kanilang iwiwisik sa tabernakulo upang ang tabernakulo ng Diyos ay malinis. Ginagawa ito ng mga Hudyo every year, kapatid, taon-taon. Kaya makita mo dyan, ang mga iniaalay nilang mga handog ay ginagawa nila taon-taon. Ang tawag po dyan, kapatid, na ginagawa pa rin ng mga Hudyo hanggang sa mga kaorasan na ito is Yom Kippur. Sa Ingles, the Day of Atonement. Pag sinabing atonement, kapatid, ito yung paglilinis ng kasalanan. Ginagawa pa rin ito ng mga Hudyo hanggang sa mga oras na ito, sapagkat hindi sila naniniwala na mayroon ng isang naialay ang kanyang buhay, at ito yung pag-aalay ng buhay nito ay mabisa na para sa lahat ng bagay. Kaya sabi ng author ng Hebreo, ng manunulat ng Hebreo, na ang kautusan na naibigay sa atin ay patuloy nating nilalabag at patuloy tayong nagkakasala. At ano yung ginagawa natin? Kapag nagkakasala tayo, anong gagawin ng pinakapulong pari? Papatay siya ng hayop, iaalay niya sa tabernakulo, susunugin, para ang Diyos hindi na magalit. Matapos nun, magkakasala na naman tayo, at mag-aalay na naman ng hayop, papatayin, wiwisikin yung dugo, iaalay sa Diyos, susunugin, tapos magkakasala tayo. Paulit-ulit yung ginagawa natin. Kaya makikita mo dito sa verse 2, ang sabi dito, kapatid, sapagkat kung di gayon, hindi ba sana ay itinigil lang, inihandog ang mga iyon, kung ang mga sumasamba na nalinis ng minsan, sana ay hindi na sila nagkaroon ng kamalayan sa kasalanan. Ito yung sinasabi ng manunulat ng Hebreo. Kung inialay na yung hayop, at pinatay na yung hayop para sa iyong kasalanan, dapat sana hindi ka na nagkakasala pa. Pero anong nangyayari? Ang tao ay patuloy na nagkakasala sapagkat walang matuwid sa atin, wala kahit isa. Ang ating laman ay mas nalalapit sa kaaway natin. Ang ating laman ay mas ginugusto yung mga bagay na rebelde at marumi sa harapan ng isang banal na Diyos. Kaya sabi ng manunulat ng Hebreo, walang kabuluhan yung ginagawa natin pag-aalay ng mga hayop paulit-ulit, taon-taon, sapagkat ang tao ay patuloy na magkakasala. Kaya nga nung problema ng sinaunang Israel, ang problema ng sinaunang Israel, kapag namatay ang kanilang punong pari, walang mag-aalay ng hayop, ano mangyayari? Sila ay susumpain ng Diyos sapagkat hindi sila napapatawad sa kanilang mga kasalanan. Napapatawaran lang sila sa kanilang mga kasalanan kapag may inaalay silang hayop sa tabernakulo ng Diyos. No. 3. Ngunit sa pamamagitan ng mga handog na ito ay may pagpapaalala ng mga kasalanan taon-taon. Di ba? Mag-aalay tayo ng 2023. Yung aalay natin ngayon, toro, kasi malaki yung kasalanan. Sa 2024, mag-aalay ulit tayo. Bakit? Kasi nalaman natin na nagkasala tayo muli. So, ang ginagawa natin pag-aalay ng mga hayop sa tabernakulo ng Diyos ay pagpapaalala sa atin na tayong lahat ay makasalanan. Na tayong lahat hindi natin kayang hindi magkasala. Hindi natin kayang papabanalin ng ating mga sarili. Wala tayong kakayahan. Kahit ang mga piniling nasyon, no bansa ng Panginoon na sila yung mga Israelita na pinili ng Diyos, hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili, let alone hindi nila kayang linisin ang kanilang sarili ng kasalanan. Kaya nga ito yung sinasabi ng author ng Hebrews 4, sapagkat hindi maaari mangyari na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Walang kwenta yung pag-aalay ng mga hayop sa tabernakulo ng Diyos, sapagkat ang inaalay ng mga hayop na ito, hindi nila kayang linisin ang kasalanan ng buong mundo, kapatid. Ito yung problema. Kung ang inaalay natin mga hayop, hindi kayang linisin ang kasalanan ng buong mundo, di wala na tayong pag-asa. Hindi na tayo mapatawaran sa ating mga kasalanan. Hindi na tayo malilinis sa ating mga kasalanan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan may mamatay sa lugar ng mga makasalanan upang ang Diyos na banal na galit sa kasalanan ay mapagpalubang, mawala yung kanyang galit sa pamamagitan ng isang sakripisyo. No?
Ang paniniwala ng mga unang panahon, kapag nagsakripisyo ka sa harapan ng Diyos, siya ay hindi na magagalit sa iyo. Yun ang punto ng pagsakripisyo ng mga hayop. Dahil ang Diyos ay galit. Sabi ng Hebrews chapter 3, ang Diyos ay galit. Hebrews chapter 6, ang Diyos ay galit. No? Sa mga epistles ni Pablo, sinasabi niya, ang Diyos ay galit. Kahit si Pedro, sinasabi, ang Diyos ay galit. Kahit sa mga sinaunang mga propeta, sinasabi nila, ang Diyos ay galit sa atin. Upang ang Diyos ay hindi magalit sa atin, kailangan meron tayong sakripisyo na hiharap sa kanila. Pero hindi pala siya natutuwa sa mga hayop na ating inihahandog sa Kanya. Ano yung ginawa ng Diyos? Sinima ka mula ito. Ano yung ginawa ng Diyos? Nagbigay siya ng Kanyang sariling kordero para ating ialay sa templo, sa tabernakulo, na siyang magiging sakripisyo para sa lahat ng mga maniniwala sa kordero na ito. Kordero, kapatid, in English is lamb, isang anak ng tupa. Ang kordero na ito, kapatid, ay galing sa Diyos. Kaya nga tawag sa Revelation, itong kordero na ito, this is the Lamb of God. Galing sa Diyos, itong kordero na ito. Hindi galing sa tao, hindi galing sa kusino man, kundi galing mismo sa Diyos na Kanyang ibinigay para sa atin. John 3:16 makes sense. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sino yung kordero na ito, kapatid? It is the Son, our Lord Jesus Christ. Kaya sa 5, kaya pagdating ni Kristo na siyang kordero ng Diyos, na siyang anak ng Diyos, sa sanlibutan, anong sinabi ng ating Panginoon? Ang sinabi ng Panginoon sa Ama, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Ito yung sinabi ng ating Panginoon sa Ama sa langit. Ang sinabi niya, inihanda mo ako ng isang katawan upang ang katawan na ito ay magiging isang handog, kapatid, o alay, na siyang magiging mabisa para sa lahat ng mga kasalanan. Kaya makikita mo dito, kapatid, sa verse 6, sa mga handog na sinusunog at sa mga handog para sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Ang sabi ng Panginoon sa Ama sa langit, hindi nalulugod ang Diyos sa mga inaalay natin mga hayop, ng mga tupa, ng mga toro, ng mga kambing, bagkus isang alay lamang na kung saan ang Diyos sa langit ay nalugod. Sino? Sabi natin sa 7. Kaya't sinabi ko, sabi ng Panginoon, narito, ako'y dumating. Ito sabi natin, Panginoon sa Kristo, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban. Sabi niya sa Ama sa langit, dumating ako dito upang gawin ang iyong kalooban. Ano yung panalangin natin, mahal na Panginoon sa Kristo sa John chapter 17? Not let this cup pass through me, not my will, hindi ng aking kalooban, kundi ang iyong kalooban, your will be done. Ang siyang masunod. Ginawa ng ating Panginoon sa Kristo kalooban ng Diyos. Sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Ginawa ng Panginoon sa Kristo kalooban ng Ama para sa Kanya. Ano yung kalooban? Ng Kanyang buhay. Ang siyang maging kabayaran ng Kanyang katawan, ang siyang maging kabayaran para sa kasalanan ng lahat ng mga taong maniniwala at magtitiwala sa Kanya. Ano kasi yung dating practice? May mag-aalay ng hayop, hindi na magagalit ng Diyos, yung paniniwala ng mga Israelita, kasi naialay na ang buhay, nabayaran na yung ating mga kasalanan. Pero nalaman natin sa ating mahal na Panginoong Jesucristo na siyang Diyos na nagkatawang tao. Ang sinabi niya sa atin, hindi nalulugod ang Ama sa langit sa mga inaalay natin mga hayop. Hindi pala ito sapat. Kaya bumaba siya dito sa mundong ito upang ialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Nang sabihin niya sa itaas na hindi mo, sabi natin Panginoong Jesucristo, hindi mo ibig at hindi mo rin kinalugdan ang mga alay at mga handog
ang mga buong andog na sinusunog at mga alay para sa kasalanan na inihahandog ayon sa kautusan. Hindi pala nalulugod ang Diyos sa pagsunod lamang natin sa Levitical law. No? Kasi sabing Levitical law, kapatid, ito yung mga paniniwala ng mga sinaunang mga tribe of Levi, mga pari po yan, mga pari, mga saserdote, na kanilang ginagawang ritual sa tabernakulo sa templo ng Diyos. Hindi pala nalulugod ang Diyos sa mga iyon. No? Sapagkat yung mga yun ay nagawa ayon sa kautusan. 9. Pagkatapos ay idinagdag niya, sabi natin Panginoon Kristo, narito, ako'y dumating, the Lamb of God, ang kordero ng Diyos ay dumating, the Son of Man, ang anak ng tao ay dumating, the Son of God, ang anak ng Diyos ay dumating, the Messiah or Christ ay dumating, at inialis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Ibig sabihin ito, inalis ng ating mahal na Panginoon Kristo ang unang covenant of works, ang unang pakikipagtipan ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng mga gawa upang maitatag ang pangalawang pakikipagtipan. Ano kasi itong pangalawang pakikipagtipan or the new covenant? This is the covenant of God to us by means of grace o biyaya. No? Itong ginawa ng ating mahal na Panginoon Kristo dito ay upang ang pakikipagtipan ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa ay Kanyang gawin para sa atin, ay Kanyang gawin lahat ng kautusan para sa atin upang ang ikalawang pakikipagtipan ay maitatag sa atin. Yes, at sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. Ganyan kabisa, kapatid, ang pag-aalay ng ating mahal na Panginoon sa Kristo ng kanyang gawa. Ano kasi yung cycle na ginagawa natin? Magkakasala ang Israel. Kapag nagkasala ang Israel, ang kanilang hari pupunta sa kanilang pinakapunong pari. Ang gawin ng pinakapunong pari dahil nalaman niya nagkasala ang Israel, upang hindi magalit ang Diyos at isumpa sila, mag-aalay siya ng hayop. Ang dugo ng hayop ay kanyang ibibisik sa tabernakulo at kanilang susunugin itong hayop na ito upang ang buhay ng hayop na ito na siya maging kabayaran ng kasalanan ng buong Israel. Dito, kapatid, pinatunayan ng manunulat ng Hebreo na ginawa na ang pag-aalay na ito. Na ang pinakadakilang saserdote na siya nag-alay ng buhay ay ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Na ang inalay niya hindi hayop, kundi siya mismo ang kanyang sariling katawan. Kaya kailangan siya magkatawang tao. Kasi kailangan ialay niya itong katawan na ibinigay sa kanya ng Diyos sa langit upang ang kanyang buhay ang siyang maging kabayaran, ang maging sakripisyo para malinis lahat ng kasalanan ng mga taong maniniwala sa kanya. Makita mo doon, lahat ng mga taong maniniwala at magtitiwala lamang sa nagawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya ngayong gabi nito, kapatid, ang tanong ko sa inyo, naniniwala po ba kayo na ang sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon Panginoon Jesucristo, ang kanyang buhay, na ibinigay niya ang kanyang katawan para sa atin, ay sapat ng sakripisyo upang ang Ama sa Langit ay hindi na magalit sa atin? Magsabing amen. Itong sakripisyo na ginawa ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo ang naging pampalubag loob natin sa Ama na nasa langit. Magsabing amen. Isaiah 53, He was crushed for our transgressions, kapatid. He was bruised for our iniquities. Ang ating mahal na Panginoong Kristo ang siyang pinarusahan ng Ama sa langit. Kaya nga bago siya ipako sa krus, ramdam mo yung bigat na siya alam niyang mapaparusahan siya sa lugar natin, kapatid. Na dapat sana tayo ang napaparusahan. Pero siya ang umako ng parusang yun, kapatid. Umako ng galit ng Diyos.
Siya, ang tawag dyan kapatid is propitiation. Ang purpose ng the Day of Atonement is for propitiation. Sa Tagalog, pampalubag loob. Upang ang Diyos ay hindi magalit sa atin. At ano yung naging pagpalubag loob natin? Sino ang naging pagpalubag loob natin? Ang mismong kordero ng Diyos. Ang mismong anak ng Diyos na siyang ibinigay para sa atin. Upang kung sino man ang mananampalataya sa kanila ay magkaroon, sa Kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At itong pag-aalay ng katawan ni Kristo ay mabisa, hindi lamang 1 year, 2 years, 5 years, 10 years, 2025 years. No, ang kanyang pag-aalay ng buhay ay mabisa magpakailanman para sa lahat ng mga mananampalataya sa Kanya. Bakit ito sinasabi ng manunulat ng Hebreo? Ganito, sabi niya, ang bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayunding mga handog na kailanman ay hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. Ganyan yung ginagawa ng mga pari, kapatid. Kaya makikita mo sa mga ibang relihiyon, no? Meron pa rin silang mga pari. At ano yung ginagawa ng pari nila? Nag-aalay siya ng mga sakripisyo sa Diyos. At sino inaalay nila sakripisyo? Ang mismong katawan ng ating Panginoon. Kung makikita mo, iaalay nila ang katawan ng Panginoon, iaalay nila ang dugo ng Panginoon bilang sakripisyo, kapatid. Paulit-ulit nilang ginagawa ito. Ngunit ang sabi ng manunulat ng Hebreo, hindi mo na kailangan gawin pa yung mga bagay na yan. Because, sabi ng Panginoon Jesus Cristo, nung ialay niya ang kanyang buhay bago siya mamatay, tetelestai. Sabi natin mga Panginoon Jesus Cristo, bago siya malagutan ng hininga, tetelestai. That is the Greek for the word, the phrase, it is finished. Tapos na ang pag-aalay. Tapos na ang ginawa niyang pag-aalay. Hindi mo na kailangan gawin pang muli. Ito pag-aalay nito ay minsanan lamang para sa lahat. Hindi ito paulit-ulit. Ito yung sabi ng Hebreo 12. Ngunit ng mga paghandog si Kristo ng isa lamang alay, isang alay lamang para sa kasalanan, para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umpo sa kanan ng Diyos. Ano ibig sabihin nito, kapatid? This is in reference to Psalms 110. Kapatid, basahin ko, kapatid. Sa Psalms 110, verse 1. Sabi dito, niawit ni David. Si David yung umaawit ito. Sabi ni David, sinabi ng Panginoon o Yahweh, that is capital L-O-R-D, sa aking Panginoon. So, merong Panginoon at meron siyang isang Panginoon. Itong Panginoon na ito, ang sinabi ng Panginoon o Yahweh, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. Ibig sabihin, kapatid, ang purpose kung bakit ang ating mahal na Panginoong Kristo, ang layunin niya kung bakit siya bumaba sa mundong ito upang gampanin ang layunin, ang purpose, ang kalooban ng siya nagsugo sa Kanya. At kapag nagampanan ng ating Panginoong Kristo ang layunin, ang kalooban na nagsugo sa Kanya, siya ay ilalagay sa kanan at ibibigay lahat ng mga kaaway niya at gagawin niyang tumpakan ng kanyang mga paa, kapatid. This is the prophecy na inihayag ng Diyos kay David ng Psalms 110 na ito'y uulitin ng Hebrews chapter 10. Ang sabi dito sa Hebrews chapter 10, ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa kasalanan, para sa lahat ng panahon, ibig sabihin, ginawa ng Panginoon ang kalooban ng Ama. Ginawa ng Panginoon ang kanyang purpose sa kanyang layunin kung bakit siya punta sa mundong ito, ano yung kanyang i-reward. He was exalted, kapatid. He was given the glory, kapatid. Ibinalik ang glory sa Kanya at siya ay umupo sa kanan ng Diyos. May kita ba sa 13? At buhat noon, ang sabi naman ng Hebreo, ay, anong ginagawa natin? Kung nakaupo na siya sa kanan ng Diyos, ano yung mangyayari pagkatapos nun sa Psalms 110? Lahat ng kaaway ng Panginoon ay ilalagay sa kanyang paanan bilang kanyang tumpakan. Kaya sabi dito sa Hebrews chapter 10 verse 13, at buhat noon tayo ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Kailan yun?
Kailan yun? Malalaman natin mamaya. Kung kailan mangyayari yung bagay na iyon. Ito yung iniintay natin. Sapagkat ginawa na siya ay nasa kanan ng Diyos at iniintay na lang natin na ang kanyang mga kaaway ay mailagay sa tuntungan ng kanyang mga paa, sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinababanal. Again, makita mo yung word na yan. Sa isang pag-aalay ng ating mahal na Panginoong Kristo, ang pag-aalay ng kanyang buhay ay mabisa para sa pagsasakdal or pagpa-perfect, pag-glorify para sa lahat ng panahon ng lahat ng kanyang mga pinababanal. Sino kaya yung mga yan? Ang mga pinili para sa kaligtasan. Tayong lahat yon, kapatid. Ang pag-aalay ng ating mahal na Panginoong Kristo ay mabisa para sa ating lahat. Kahit para sa inyong mga magiging anak pa na maniniwala sa ating mahal na Panginoong Kristo at para sa mga darating pang mga henerasyon, ito yung mabisa para sa kanila. At ito rin pag-aalay ng ating mahal na Panginoong Kristo ay mabisa kahit sa mga sinaunang mga tao pa tulad ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni David, lahat ng mga propeta. Ang pag-aalay ni Kristo na ito ay ang kabayaran ng kasalanan ng lahat ng mga tao na maniniwala at magtitiwala sa Kanya. Ano sinabi ni Pablo kay Abraham? Bakit naligtas si Abraham? Hindi dahil talasunod siya ng Diyos, kundi naligtas si Abraham dahil naniwala siya, nanampalataya siya sa pangako ng Diyos. Ano yung pangako ng Diyos? Na siya'y kanyang pagpapalain. Yung pagpapala na yun, kapatid, ay hindi material. Kala kasi natin material. No. Sapagkat si Abraham, hindi na niya kailangan ng pagpapalang material. Mayaman po si Abraham. Si Abraham ang isa sa mga pinakamayamang tao noong unang panahon. Marami siyang mga baka, marami siyang mga hayop na kanyang pinapastol. Malaki yung kanyang bahay. Isa siyang mayaman na tao. Hindi na niya kailangan ng pagpapalang material na nagmumula sa Diyos. Ang pangako ng Diyos kay Abraham, pagdating ng panahon, ang kanyang angkan, ang lahat ng mga tao magagaling kay Abraham, sila ay kanyang pagpapalain ng isang pagpapalang nakakapagligtas. Kaya nga sabi ni Pablo, sa Romans chapter 4, ang si Abraham ay naging matuwid sa harapan ng Diyos dahil sumampalataya siya dun sa pangako na iyon. Sino ang pangako na iyon? Ang tanong. Sino ang ipinangako darating pagdating ng panahon na siya magiging pagpapala natin at ang pagpapalang ito ay magiging ating biyayang pinanghahawakan natin na ating pinapaniwalaan na ating kaligtasan ng ating mga kaluluwa? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi dito, ang kanyang pag-aalay ay mabisa sa lahat ng panahon, sa mga nakalipas na panahon, sa mga darating pang panahon, hanggang sa mga oras na ito, ang pag-aalay ni Kristo ay mabisa para sa lahat ng panahon, sa lahat ng mga tao pinili niya para sila'y maging banal sa kanyang harapan. Paano natin nalalaman na ito'y totoo? Sapagkat mayroong ibinigay ang Diyos sa atin na siyang magsasabi sa atin kung totoo ito o hindi. Sino kasi ang Espiritu ng Diyos? He is the Spirit of knowledge and wisdom and truth. Kung hindi mo ito na-discern sa buhay mo, na hindi mo alam na ito'y katotohanan, na wala kang kaalaman sa mga bagay na iyan, wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya makita mo dito, at ang Espiritu Santo ang siyang nagpapatotoo rin sa atin. Ang siyang magsasabi rin sa atin na totoo nga. Kahit hindi natin nakitang namatay si Kristo sa krus, naniniwala ka. Kahit hindi mo nakitang namatay si Kristo sa krus, nagtitiwala ka. Kahit hindi mo nakitang si Kristo ay binugbog, pinako, hanggang siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, ikaw pa rin ay naniniwala na itong bagay nito ay katotohanan. Bakit? Sapagkat mayroong ibinigay ang Diyos sa atin bilang pangako niya sa lahat ng mga sasampalataya kay Kristo, ang Espiritu Santo na siya magpapatotoo ng lahat ng bagay na iyan
sa atin. Kaya nga tayo naniniwala kahit hindi natin nakita. What is faith? Di ba? Faith is believing in something you don't even see. Sapagkat pagkatapos niyang sabihin na sinabi, sabi natin, Panginoon, ito ang tipan na aking gagawin sa kanila. Sinabi ito ng Panginoon kailan? Not in the New Testament, but in the Old Testament. Nangako ang Panginoon kahit ng mga sinaunang mga panahon pa bago siya dumating sa mundong ito. Ang kanyang pangako ay ganito. Sa Book of Jeremiah, si Jeremiah, kapatid, ay isang propeta ng Diyos. Si Jeremiah, ito ang sinabi ng Diyos sa kanya. Ito ang tipan na aking gagawin sa kanila. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko sa iyo, sa mga iyon, sa kanila, ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. Kaya nga alam natin kung anong tama at mali. Pag may nakikita kang may nagnanakaw, alam mong mali yan. Kapag may nakikita kang tao na pumapatay ng ibang tao, alam mong mali yun. Kahit hindi mo pinag-aralan, alam mong mali yun. Bakit? Sapagkat ang kautusan ng Diyos ay naisulat sa puso natin. Alam natin kung ano ang tama. Alam natin kung ano ang mali. 17. Sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan at ang mga kasamaan ay hindi ko na alalahanin pa. Nasa isang chapter yan sa Jeremiah, kapatid. Na pinag-aralan na natin even before. This is about regeneration, kapatid. Ang batong puso ay ginagawang buhay ng Panginoon. Malalaman natin na siya ang ating Panginoon at siya ang ating Diyos. At lahat ng ating mga kasalanan at kasamaan ay hindi na alalahanin pa ng Panginoon. Ito yung pangako niya sa atin. Kaya nga hindi na natin kailangan pang mag-alay ng hayop bawat taon. Ang pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Kristo ay sapat na. Kung naniniwala ka doon, hindi mo na kailangan mag-alay pa ng mga hayop, sapagkat ang ating Panginoong Kristo ay sapat na. Hindi na aalalahanin pa ng Diyos ang mga kasalanan na iyong nagawa noon. Di ba napakaganda? Alam mo na ikaw ay makasalanan. Aminin nyo man o hindi, nagkakasala kayo. In fact, ang batas ay huwag pumatay. Pero mag-isip ka lamang ng masama sa iyong kapatid na lalaki, parang pinatay mo na siya. Ang batas, ang sinasabi, huwag kang mangangalunya. Pero kung lalaki ka at nakapag-isip ka ng kahalayan sa ibang babae, nangalunya ka na. Di ba napakahirap gawin ng batas ng Diyos? Kaya nga wala tayong pag-asa kung ibabase natin ang kaligtasan natin sa pagsunod sa batas ng Diyos. Tayong lahat ay nagkakasala sa harapan ng Diyos. Ngunit kung lalapit tayo sa ating mahal na Panginoon Kristo, mananampalataya tayo sa kanyang nagawa, mananampalataya tayo at magtitiwala tayo ng kanyang buhay ay sapat ng kabayaran para sa ating mga kasalanan, sa lahat ng kasalanan ng mga taong magsasampalataya sa kanya. Ibig sabihin, kapatid, iniaalay mo na ang iyong buhay sa Panginoon at inaalay mo na ang iyong kasalanan sa Panginoon at ang kanyang kapatawaran ay inyo nang inaasam sa iyong buhay. Ibig sabihin, kapatid, hindi na alalahanin pa ng Panginoon ang mga kasamaan at kasalanan mo na nagawa ng nakaraan. Sapagkat ang kanyang ginawang pag-aalay ay sapat ng bilang paglilinis ng lahat ng kasalanan na ginawa natin. Kaya wala ka nang makikita nag-aalay pa ng hayop ngayon. May nakikita mo kayo nag-aalay ng mga hayop? Wala na, kapatid. Ang inaalay na lang na nakikita natin ay ang katawan ng dugo ni Kristo. Pero tayo hindi natin ginagawa yun. Sa tuwing Lord's Supper, ano yung ginagawa natin? Hindi natin iaalay ang Panginoon. Kundi, pinapaalalahanan natin at inaalala natin kung ano yung ginawa niya para sa atin. Ito ang sinasabi ng Hebreo. Kailangan huwag niyong kalimutan kung ano ang ginawa na ito ni Kristo para sa inyo. Na bagamat hindi tayo karapat-dapat, tayo mga kasalanan, pero inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Bakit siya may buhay na inialay? Sapagkat siya ay nagkatawang tao. Siya binigyan ng katawan
At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan niya magkatawang tao upang ang kanyang katawan ang siyang maging kabayaran. 18. Kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. Hindi mo na kailangan pang mag-alay ng iba para sa kasalanan. Ang once and for all sacrifice ng ating mahal na Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo ay sapat na upang hindi na magalit pa ang Ama sa atin. Diba sabi natin, galit ang Diyos sa mga makasalanan? Tayong lahat ay makasalanan. Ngunit dahil sa nagawa ni Kristo na ito para sa ating lahat, sa kanyang dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo para sa kalinisan ng iyong makasalanan, hindi na siya galit sa atin. Romans chapter 5. Therefore, being justified by faith, dahil naniniwala tayo sa nagawa ni Kristo, nagkaroon tayo ng katwiran dahil nagtitiwala tayo at sumampalataya tayo sa nagawa ni Kristo na ito, we have peace with God. Pero tayong kapayapaan sa Diyos, hindi na siya galit sa atin. At ang ating mga kasalanan ay Kanya nang kinalimutan at Kanya na tayong pinapatnubayan sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo na siyang ating ginawang Panginoon sa ating buhay. Ito ang sinasabi ng author ng Hebrews. Ngayon nalalaman nyo ng katotohanan na ito. Ngayon nalalaman ninyo na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, inalay niya ang kanyang buhay. Nalaman ninyo na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, ang kanyang buhay ay sapat ng kabayaran para sa lahat ng kasalanan ng mga sasampalataya sa Kanya, mapasa kung anumang panahon ka nang galing, kung ikaw ay dating nananampalataya sa Kanya, o mga nananampalataya pa lang ngayon, o yung mga sasampalataya pa sa Kanya sa mga dating panahon. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng kumpiyansa sa ating sarili na lumapit sa Kanya. Ano sinabi niya sa Mateo? All of you who are heavily laden, lahat ng mga nabibigataang lubha, magsiparito kayo sa akin. Sabi niya, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Bakit? Sapagkat kapatid, kapagal po, ingmamate hayop, ialay may kingaltar, silaban me, every year. Nakakapagod po yan, kapatid. Ang mga Hudyo, they're striving, nagtatrabaho sila upang iligtas nila ang kanilang sarili sa pagsunod ng batas ng Diyos. Ang mga Hudyo, nagpapakapagod sila na sundin ang kautusan ng Panginoon sapagkat yun ang paniniwala nila. Basta sinunod ko ang kautusan ng Panginoon, kaya kung ipagtrabaho ang aking kaligtasan, maliligtas ako. Pero sabi ni Kristo, no. Hindi sapat yan. Hindi sapat yung inaari ng mga hayop. Hindi sapat yung you're striving. Hindi sapat yung napapakapagod ka. Come to me. Kayong lahat. Come to me. At I will give you rest. At kapatid, ito lang yung kailangan natin gawin. Huwag nating ibase sa pagsunod natin sa batas ng ating kaligtasan. Sapagkat ang kautusan ay binigay sa tao hindi para iligtas ang tao, kundi ang kautusan ay naibigay sa tao upang ipahayag sa buong mundo na ang tao ay makasalanan. Sapagkat walang tao ang nakakatupad ng kautusan. Sabi nga ni Pablo, the law is given for us to reflect our sins. Ipinatunayan lamang ng kautusan na ang tao ay makasalanan at marumi. Kaya walang matuwid, walang kahit isa. Ano yung ginawa ng Panginoon? Tinupad niya ang kautusan para sa atin. Ang una ay kanyang ginawa, ibinigay niya ang ikalawa. Ano ito? Sa lahat ng mga maniniwala na tinupad ng Panginoon ang kautusan para sa atin, sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. For by faith in Christ, you have been saved. Ang tawag dyan, kapatid, ay biyaya na nagmumula sa Diyos. Kaya nga sabi niyo ating mahal Panginoon Kristo, come to me, lumapit tayo sa Kanya. Kapag sinabi ni Kristo, Sister Mags, come to me.
Noel, come to me. Lumapit tayo sa Kanya. Ang sabi niya sa John chapter 10, my sheep hear my voice. Ang mga tupa ko, naririnig nila ang aking tinig. At sila'y lumalapit sa akin. Lumapit tayo sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sa pagpapatuloy, sa 19, kaya nga, mga kapatid, ang sabi ng manunulat ng Hebreo, yabang mayroon na tayong pagtitiwala na pumasok sa santuario, alam na natin na tayo ay naging banal na sa harapan ng Diyos. Tayo ay nalinis na ng dugo ni Kristo. Tayo ay magkaroon ng boldness or katiyakan or confidence na pumasok sa santuario ng Panginoon. Lumapit tayo sa Kanyang trono ng biyaya sapagkat ang dugo ni Kristo ay mabisang panglinis ng kasalanan ng mga tao, kapatid. Kaya makita mo dyan, pagtitiwala na pumasok sa sitwasyon sa pamamagitan nino ng dugo ba ng isang hayop? No, kapatid. Dugo ng kordero ng Diyos. Dugo ng anak ng Diyos. Sino ito? Ang ating Panginoong Jesucristo, na Kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan. Ibinigay niya sa ating kapatid ang isang daan na hindi binuksan noong unang panahon. Anong siyang parabola? Ang parabola ay ganito. May isang daan na masikip, makipot, at mayroong isang daan na maluwag. Marami dumadaan sa daang maluwag. Ngunit kakaunti lamang dadaan sa daang makipot. Ang sinasabi pa, marami ang magpipilit na dadaan sa daang iyon, pero hindi sila makakapasok. Sino yung mga sinasabi niyang iyon? Yung mga Hudyo na pilit nilang ibinibase ang kanilang kaligtasan sa mga paggawa nila ng kautusan. Pilit nilang ipinapasok ang kanilang sarili, pilit nilang ini-strive ang kanilang sarili na pumasok sa bahay ng Diyos. Ngunit ano yung sinabi? Yamang yung mga taong pinili lamang para sa kaligtasan ang kanyang pagbubuklatan ng pintuan. Kaya nga sa biyaya ng Diyos tayo ay naligtas. Kahit ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan, hindi mo maliligtas ang iyong sarili. Kung hindi ka pagbubuksan ng Diyos sa langit, walang mangyayari sa iyo. Kaya ang paniniwala natin ay ganito, hindi sa gawa, kundi hindi sa ating mga sariling gawa na tayo ay maliligtas, kundi sa mga sariling gawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin na tayo ay maliligtas. Naniniwala ka ba na mayroong isang tao na pinagkakatiwalaan ng mga sinaunang mga tao, na ang tao ito sinasabi na siya ay Diyos, na ang tao nito sinabi niya gagawin niya ang batas para sa atin, na ang tao ito sinabi niya na siya ay isang Diyos na nagkatawang tao, na siya ang magtutupad ng batas para sa atin, na kanyang gagawin lahat ng mga bagay nito at ibibigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Hindi lamang yun. Niniwala ka ba na itong tao na ito, na Diyos din, ay binuhay muli sa ikatlong araw upang kung sino man ang maniniwala at magtitiwala sa Kanya ay magkakaroon din ng ganong katawan tulad niya. Glorified body, isang patay na binuhay muli at isang patay na binuhay muli para sa kalwalhatian. Sabing amen. Ang tawag dyan, kapatid, is glorification, na ating inaasam pagdating ng panahon, na ang kanyang mga kaaway ay ilalagay sa paanan ng Panginoon. At tayong lahat na sumasampalataya sa Kanya, na tayong mga kaibigan, mga kasangganan ng Panginoon, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So itong ginawa natin mga Panginoon, sa gusto na ito, binigyan niya tayo ng access sa trono ng biyaya. Binigyan niya tayo ng daan sa trono ng biyaya. Sa pamamagitan ng tabing sa makatwid ay ang kanyang sariling laman, nagkaroon po tayo ng daan patungo sa Ama sa langit. Ano sinabi ni Kristo sa John?
I am the only way. I am the way. So, kasi meron mga philosopher, sabi, the way. Hindi sinabing isang way lang, maraming ways. No. Pag sinabing the, it's a specific. Pag sinabing the, is specific. Pag sinabing the way, ibig sabihin, isang daan lang yan. Sabi natin, Panginoon Kristo, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father unless it is by, through, in Christ Jesus. Kaya siya ang nagbukas ng daan para sa atin. Isang daang buhay. At yamang mayroon na tayong isang pinakapurong pari sa bahay ng Diyos, siya ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang ating pinakapurong pari, ang ating pinakadakilang saserdote. In fact, babasahin mo yung Psalms 110. Ni-reference ko kanina. Sabi sa Psalms 110, di ba? Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, uupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan ng iyong mga paa at ang iyong mga kaaway. So Psalms 110 verse 5, ang Panginoon ay nasa iyong kanang kamay, dudurugin niya ang mga hari sa araw ng kanyang poot. At sa verse 4, sumumpa ang Panginoon at hindi magbabago ang kanyang pag-isip. Ikaw ang pari magpakilanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kaya sa Hebrews chapter 3 and chapter 4, makikita mo, ang ating mahal na Panginoong Kristo ay hindi pari mula sa tribe ni Levi. Hindi siya pari mula sa tribe ni Joshua. Siya ay pari mula kay Melchizedek. Kilala niyo si Melchizedek, kapatid, isa siyang figure ng mga unang panahon na siya ang pinakaunang pari na inalayan ni Abraham ng 10% o tithing noong unang panahon. Ang pangalan ni Melchizedek, kapatid, from the word, ang titulo ni Melchizedek is, siya ang hari ng Salem, the King of Peace. Kaya nga makikita mo, yung word na Jerusalem, Jeru is city, Salem is peace. At ano yung titulo ng ating Panginoong Kristo? He is the Prince of Peace. Kaya makikita mo dito, pagkapari niya ng Panginoong Kristo ay hindi galing sa mga Levitico, ay hindi galing sa kay Joshua, na siya pinakaunang pari, kundi galing mismo kay Melchizedek. Sabi dito sa Psalms 110, no? Siya ay nakaupo sa kanan ng Diyos bilang ating pinakapunong pari. Tayo ngayon ay lumapit na may tapat na puso, lubos na katiyakan ng pananampalataya. Walang pagdadalawang isip. Lumapit tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoong Kristo na ang mga puso ay binisikan ng malinis mula sa kanyang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Ito ang katawan ni Kristo, ni dugo na dumali sa krus ng Kalbaryo. Paghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan sapagkat ang nangako sa atin ay tapat. Hindi siya nagsisinungaling. Kapag nangako siya, nababalik siya para iligtas niya tayo, gagawin ito ng Panginoon. Ano pa kasi hindi nangyayari? Ang kanyang mga kaaway ay ilalagay sa kanyang paanan at siya magiging, itong mga tao nito, kanyang magiging tungtungan. Hindi pa nangyari yan. Pero sa Biblia, na propesya yan sa Book of Revelations. No? At itong bagay nito, kapatid, sapagkat ang Diyos ay tapat at ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, He is faithful, ang kanyang mga pangako ay mangyayari sa bawat isa sa atin. At ating isaalang-alang kung paanong gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting mga gawa. Kaya kailangan nagtitipon-tipon tayo, kailangan nagkikita-kita tayo, upang kung sino man yung mga nanlalamig, kung sino man yung mga naghihina, kung sino man yung nangatutulog sa kanyang espiritual na buhay, gisingin po natin sila isa-isa sa pag-ibig natin sa kanila at sa pag-ibig natin sa Diyos at sa ating mga mabubuting gawa sa kanila, pagkagawang gawa sa kanila. Sapagkat ang mga bagay na ginagawa natin sa ating mga kapwa-tao ay pagsasalamin ng ating Panginoon na siyang unang gumawa nito sa atin. Bakit iniibig natin yung ating mga kapwa-tao? Dahil ang ating Panginoon ang unang umibig sa atin. Bakit pinapatawaran natin yung ating naging mga kaaway? Kasi ang Panginoon ang siyang unang nagpatawad sa ating mga kasalanan. Bakit tayo nagiging mabiyaya sa mga ibang tao? Sapagkat ang Diyos ay mabiyaya sa atin. Kung baga kung anong ginawa ng Diyos sa buhay natin, isalabin natin sa ating mga kapwa-tao sa paggawa ng
mabuti. No? At sa 25, ito yung ating pinaka-full verse. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon or to gather gaya ng ugali ng iba na sinasawalang bahalan nila ito, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na palapit na ang araw ng Panginoon. Ang araw na iyan, kapatid, is the day of the Lord. Sa Biblia, kapatid, the day of the Lord is when ito ay yung araw na kung saan lahat ng mga kaaway ng Panginoon ay mga mamatay sa kanyang kamay. Ang pagbalik ng Panginoon ay isa siyang parang warrior, kapatid, conquering king, conquering warrior na nakasakay sa isang maputing kabayo, kapatid. Yung imagery na yon, kapatid, na kanyang papatayin lahat ng kanyang kaaway ay malapit nang mangyari. Kailan yon? Sa kanyang pagbabalik. Sino yung kasama niyang may gibaka sa mga yan? Tayo na kanyang pinili at kasama sa kanyang kaharian. Bakit tayo nagkikita-kita? Bakit tayo nagtitipon-tipon? Sapagkat naiintindihan natin ang katotohanan na ito. Tayo ay malinis na sa harapan ng Diyos. Kanya tayong pinapalinis, pinapabanal sa araw-araw. At ang ating ginagawa upang hindi maghina yung ating mga kapatid, magtipon-tipon tayo, magpalakasan tayo sa isa't isa hanggang sa dumating ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang propesiya ay mangyayari at mangyayari. Ano yung unang propesiya? Siya ay nakaupo na sa kanan ng Diyos. At ano yung susunod? Lahat ng kanyang mga kaaway ay magiging tungtungan ng kanyang mga paa. Malapit na, kapatid, ang pagbalik ng Panginoon. Magtipon-tipon tayo, magpalakasan sa isa't isa. Sapagkat ang magtitiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Kung nanghihina ka, punta ka sa fellowship. Ikwento mo ang iyong kahinaan sa iyong kapatid. At hayaan mo ng iyong kapatid, bigyan ka niya ng pagpapalakas. Hayaan mo ang mga salita ng Diyos na iyong maririnig sa pulpito ang iyong maging kalakasan. Sister Emmy, kapatid, nakita ko siya. Matagal-tagal na rin hindi nakaka-attend ang ating kapatid. Ang mga salita ng Diyos, ang iyong mga kapatid na sumasalamin sa ating Panginoong Jesucristo, ang ating maging sandigan. Sapagkat kung mananatili tayo sa biyaya na matatag sa harapan ng Diyos, sa pamamagitan ng mga pagtitipon na ito, doon natin nararamdaman ang pag-ibig ni Kristo sa bawat isa sa atin. Namatay si Kristo hindi lamang sa akin. Namatay si Kristo hindi lamang para kay pastor. Ang kanyang dugo na dumali sa krus ng Kalbaryo ay hindi lamang naglinis ng kasalanan ni Sister Chrissy, kundi ang kanyang dugo, ang kanyang buhay na naialay sa krus ng Kalbaryo ang naging kalinisan at kapatawaran ng ating kasalanan. Lahat tayo ay kabilang dito. Kaya nga tayo ay makiisa at magtipon, sapagkat tayong lahat ay mga anak ng Diyos dahil sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sa kanyang nagawa para sa atin. Therefore, ang pagtitipon ng mga banal ay nagpapalakas ng loob sa isa't isa. At tandaan, ang pagtitipon ay para sa ikapupuri at kakaluluwahati ng ating Panginoon. Para sa Kanya lamang. Wala tayong pinupuring tao dito. Ang ginagawa natin ito ay para sa ikapupuri ng ating Panginoong Jesucristo lamang. Bakit? Sapagkat nalalaman natin sa ating buhay na Siya lamang ang nag-alay ng Kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Wala nang iba pa. Kaya nga, nararapat na siya'y purihin, luwalhatiin. Magtipon tayo, palakasan sa isa't isa. At purihin, luwalhatiin natin ang Panginoon na siya nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Manalangin tayo. Ama, maraming salamat sa kordero na iyong ibinigay para sa amin. Maraming salamat sapagkat itong kordero na ito, ang kanyang buhay, ang siyang naging kabayaran ng aming mga kasalanan. Maraming salamat, O Diyos,
dahil hindi namin kayang iligtas sa aming mga sarili. At ito'y ipinaunawa mo sa bawat isa sa amin. Kaya kami lumalapit ngayon sa iyo, sa trono ng iyong biyaya, sapagkat ang aming mga puso'y malinis dahil sa dugo ng aming Panginoong Jesucristo, na siya nagbigay ng daan, puwang, buhay na katotohanan sa amin. Kami lumalapit sa iyo, O Diyos, bilang mga makasalanang tao. Kami lumalapit sa iyo bilang mga mananampalataya kay Kristo. Nawa, huwag mo kami pabayaan. Nawa, kami iyong patatagin hanggang sa araw ng aming Panginoon. Ang araw ay malapit na. Batid namin ang maraming mga gyera na nangyayari, mga sakuna dito sa mundong ito. Ang iyong kabanalan, ang siyang sumisira ng lahat ng bagay. Alam namin na ikaw ang humahatol sa lahat ng mga makasalanan. Alam namin, O Diyos, na ikaw ay galit sa lahat ng mga taong makasalanan. At alam namin na paghuhusga ang iyong ginagawa sa mundong aming kinatatayuan ngayon. Ngunit alam namin na kami ay may puwang sa iyo. Ngunit alam namin na kami ay iyong pinili isa-isa dahil alam namin na kami ay nasa poder, kaharian, kapangyarihan at ngalan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang nagpapatuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Marapatin mo, O Diyos, na itong mga nagtitipon-tipon ngayong kaorasan na ito. Nanawa itong mga magkakapatid kay Kristo na kaming lahat na narito na sumasampalataya patuloy sa iyong biyaya na kami iyong iligtas. Nawa, O Diyos, bigyan kami ng kalakasan sa isa't isa, sa iyong paghihina, mahal na Panginoon, bigyan mo kami ng katatagan. Sa aming panlulupaypay, mahal na Panginoon, bigyan mo kami ng enerhiya at kalakasan. At sa aming pagtapa, mahal na Panginoon, nawa, itayo mo kaming muli upang kami manatili sa iyo, O Diyos. Upang kami manatili sa pananampalataya, sa matatag na biyaya na ipinagkaloob sa amin. Hawakan mo kami, O Diyos, paghawakan mo kami hanggang sa aming huling hininga. Lang na ito yung sa dalangin sa mga pangalan